What should we say when somebody is sad and depressed? Ano ang mabuting sabihin pag ang isang tao ay nalulungkot at nalulugmok? Meron pong isang napakagandang kwento tungkol sa isang psychologist. Nung minsan, tinawagan siya ng isa sa mga kliyente niya, isa sa mga nagpapagamot sa kanya. At sinasabi nitong kanyang pasyente, isang ina, ang kanyang lungkot dahil hindi niya matanggap ang pagkamatay ng kanyang anak. Pagkatapos po mag-open up nitong ginang, ito pong psychiatrist, sinusubukan niya na i-console siya. Sinasabihan siya na okay lang yan, huwag ka mag-alala, magdasal ka. Napakarami po na sinabi nitong psychiatrist para lang mapatahan niya yung pag-iyak, yung lungkot, yung depression nitong babae. At pagkatapos po ng kanilang pag-uusap sa telepono, nagpaalam na po itong ginang. Pagkatapos po ng isang linggo, habang naglalakad po itong psychiatrist, nakasalubong niya yung ginang, nakangiti at kinumusta niya. Tinanong po ng psychiatrist, buti naman po na kayo ay masaya na. Ano po ba doon sa mga sinabi ko yung nagpalubag ng inyong loob? Ano doon sa mga advice ko yung nakatulong sa inyo bakit nawala yung inyong lungkot? At sumagot po itong babae, sabi niya, actually po wala doon sa mga sinabi niyo. At nabigla po yung psychiatrist. Bakit masaya kayo? Sumagot po itong ginang, sabi niya, masaya ako at meron po akong kapayapaan ngayon kasi alam ko pag malungkot ako, merong makikinig sa akin. At yun yung inyong ginawa. Yung lang alam ko na may nakinig sa akin, sapat na yon para mawala yung aking lungkot. My dear friends, sometimes the best words to say to someone who is lonely, sad, and depressed are not words. The best thing to do when someone is sad, lonely, and depressed is just be present for that person. Bago ka magsalita, bago ka mangusap, bago ka magbigay ng payo o advice sa isang tao na nalulungkot o nalulugmok, manatili ka lang sa tabi niya at paramdam mo na nanduroon ka para sa kanya. Pinakamahalaga ang ating presensya, pananatili at sapat na yon para magbigay ng tuwa at kapayapaan sa isang taong nabibigatan at nahihirap. Tingnan niyo po kung anong ginawa ng ating Panginoon. Noong nakita niya itong ina na namatayan, mag-isa na lang ang ina dahil ang kanyang kaisa-isahang anak na lalaki namatay. Naawa siya, nilapitan niya at nangusap siya. Nilapitan muna niya bago siya nagsalita. At nung nagsalita ang ating Panginoon, ano ang sinabi niya? Huwag kang umiyak. Bakit sinabi ni Jesus yun? Dahil bibigyan niya ng panibagong buhay ang kanyang anak. Nung hinawakan ni Jesus itong bangkay, bigla itong tumayo na buhay at binalik siya sa kanyang ina. What is the best words that we can say to someone who is mourning, sad, and depressed? Say, do not weep, God is near. Do not cry, God is close. Do not worry, God is doing something. Yan yung pinakamagandang salita na pwede nating marinig. Tama na, huwag ka nang iiyak dahil nandyan ang Diyos. Hindi bingi ang Diyos sa iyong iyak. Hindi bulag ang Diyos sa iyong mga luha. Naririnig ka niya, nakikita ka niya, at may ginagawa ang Diyos para maging masaya ka uli. Pero hindi po natin makikita ito kung busy tayo sa napakaraming bagay. Hindi po ba? Are we still present for other people? Madalas dahil sa napakaraming distraction, hindi po ba? Meron ka ng trabaho, napakarami mong mga ginagawa, napakarami mong mga inaalala,
Minsan palagi kang nakatingin sa iyong cellphone, sa iyong computer, sa iyong TV. Are you still aware of what people are undergoing? Ramdam mo ba kung ano ang nararanasan, pinagdadaanan ng ibang tao? Kung hindi ka mulat, kung saan-saan ka nakatingin, hindi mo mararamdaman ang lungkot ng ibang tao. But that is the truth. Yan ang katotohanan. Tayo pong lahat ay may kanya-kanyang dinadalang lungkot, bigat at hirap sa ating puso. Minsan po at madalas, napakarami ng pumupunta ng mga tao dito sa parokya. Nagpapapicture. Pag nagpapapicture, kasama ako, siyempre, ngumingiti. Amen? Pero alam niyo po ba, pagkatapos magpapicture, itong mga taong ito, nagsesend sa akin ng messages. Sa likod ng mga ngiti, meron palang lungkot. Napakarami dyan, nakangiti pero ang daming utang. Hindi alam kung paano babayaran. Meron dyan, nakangiti pero may problema sa asawa. Meron dyan, pinipilit na nakangiti. Meron palang pinagdadaanan na malubhang sakit. May karamdaman. May tinatago ang mga ngiti. Hindi po ba? Hindi pinapakita ng ating mga mukha ang tunay na kalagayan ng ating puso, ng ating mga kalooban. Pero kahit na paano natin itago ito, alam ng Diyos, nakikita ng Diyos. At yun ang mabuting balita. Kahit na hindi tayo magsalita, alam ng Diyos kung ano ang ating pinagdadaanan. Alam ni Jesus kung ano ang ating kailangan. Kaya nga, napakaganda ng kanyang mga salita. Kung tayo nalulungkot, huwag kang mag-alala. Huwag kang umiyak dahil nandyan siya sa iyong tabi at may ginagawa siya para maibsan ang bigat ng iyong pinagdaraanan. May ginagawa siya para mapalitan ng tuwa ang iyong lungkot.